Construction worker ang asawa ni Thea sa Maynila. Kaya ng buwan lang nakakauwi ang asawa niya sa lugar ng Carlota. Hindi naman yun batid ni Tessa dahil abala siya sa kanyang anak na ngayon ay mag-grade 1 pa lamang. Hatid sundo ni Tessa ang kanyang anak sa eskwelahan. Malimit, madalas silang sumasakay sa tricycle na kanilang inookupa sa buong linggo. Pero na magkasakit ang pribadong driver nila na si Mang Ruben, doon ay napilitang si Tessa na kumuha ng panibagong maghahatid sa kanyang anak. At doon darating sa tahimik na buhay ni Tessa si Vincent, ang binatang tricycle driver na magbibigay ng init sa lingguhang pangungulila ni Tessa sa kanyang asawa. Agad na bumangon si Tessa nang makita ang orasan na 6:00 na pala ng umaga. Mabigat man ang katawan dahil sa paulit-ulit na ginawa nila ng asawa kagabi. Bago umalis patungong Maynila upang mag-construction worker, doon ay walang nagawa si Tessa at haganda siya ng agahan ng kanyang 7 taong gulang na anak na si Migs. Excited rin si Tessa dahil unang araw ng eskwelahan ng kanyang anak, kaya't agad siyang kumilos nang makapaghilamos at nagprito ng itlog at bacon na kakainin ni Migs. Nang maihain muli iyon, muling bumalik si Tessa sa kusina habang kumakain ang kanyang anak at hinanda naman niya ang lunchbox nito. "Bilisan mo dyan, Migs. Baka tanghaliin na tayo sa flag ceremony ninyo," wika ni Tessa nang makita ang abalang anak sa panonood ng cellphone. "Opo, ma. Matatapos na po." Muli ay tinuon ni Tessa ang sarili sa gawain. Matapos bihisan at paliguan ang anak, ay sabay silang lumabas upang tunguhin ang pribado nitong tagahatid sundo na si Mang Ruben. Ngunit laking gulat ni Tessa nang wala ito sa lugar kung saan madalas silang inihintayin ng matanda. "Iha, pasensya ka na. At tingin ko hindi mo na makakapaghatid ang asawa kong si Ruben kay Migs." Salubong na matandang asawa ni Manong Ruben kay Tessa. "Bakit po?" "Napilay nitong isang araw. Hindi makalakad eh. Paano, lasing umuwi? Nahulog daw sa motor," paliwanag ng matanda. Tumango at ngumiti na lamang si Tessa, muling tumalikod upang humanap ng masasakyan. Ngunit bago pa man din siya nakalayo ay muling nagsalita ang matandang asawa ni Mang Ruben. "Halika Tessa, irerekomenda ko muna kayo kay Vincent. Mabait at masipag na binata iyon. Siya muna ang hahalili kay Ruben." Sige po. Masyado pong mauubos ang oras namin kapag naghanap pa kami." Si Tessa ay sumunod na lamang sa matanda. Muli ay sa kaunting lakad, nakarating sila sa lalaking nirerekomenda ng asawa ni Mang Ruben. Katulad nga ng inaasahan ni Tessa, bumungad sa kanya ang binatang si Vincent na puno ng tatuang braso na nakasuot lamang ng puting sando. "Vincent, eto yung sinasabi kong si Tessa. Ikaw muna magatid sa kanila habang hindi pa nakakalakad ang tito mo, ha?" Kita ni Tessa ang pagtango ng binata at pagtapo ng tingin ng pagod. Halos maubos sa tila kandila ang mga binti ni Tessa noong oras na yon. Siya man din ay hindi makapagpigil na hangaan ang binata maliban sa naging kataksilan niyon sa kanyang asawa. Ngunit halos manghina nga siya sa angking ganda ng katawan ni Vincent. Idagdag pa ang gwapo nitong itsura. "Migs, sakay na," utos ni Tessa na agad namang sinunod ng anak niya. Ilang minuto nga naging biyahe ni Tessa patungo ng school. Matapos iyon ay hindi naman nagtagal si Tessa dahil bawal ang magulang sa eskwelahan ng mga bata. Kaya naman nagpasya na rin siya na umuwi. "Pasensya ka na. Naabala ka patuloy namin." Si Tessa na makabalik sa motor. "Hindi naman, wala rin naman akong ginagawa. Tsaka masaya akong ako muna maghahatid sa inyo," si Vincent at pinaandar ang makina ng sasakyan. Bago umuwi, dumaan muna si Tessa ng pamilihan upang mamili ng ulam at iba pang pangangailangan sa bahay. Tapos iyon, muling bumalik sa paradahan at hinanap ang motor ni Vincent at sumakay muli sa binata. Nang makarating sa bahay, agad na bumaba si Tessa sa motor. Pero laking gulat din niya nang bumaba rin si Vincent at kinuha ang mga plastik na kanyang pinamili na ulam at mga gamit. "Saan kayo bababa ang mga ito, Miss Tessa?"
Biro ni Vincent at ngumiti. Agad namang nanlaki ang mga mata ni Tessa at napailing na lamang sa palabirong binata. Miss ka dyan, may asawa at anak na ako, no? Ngumiti lamang kay Tessa ang binata. At agad nang pumasok sa loob ng kanyang bahay. Muli ay tinuro ni Tessa ang mesa upang roon na lamang ilagay ang pinamili niyang ulam. Pasensya ka na talaga sa abala, Vincent. Ani ni Tessa at kinuha ang perang sa wallet upang ibigay sa binata. Pero napaawang lamang labi ni Tessa nang hindi iyon tanggapin ng binata at nanatiling nakatitig sa kanya. Nahalos kabahan. Kila ba may kumikiliti sa ikaibuturang bahagi ni Tessa na sa mga tingin na kanina pa'y ginagawa ni Vincent sa kanya. Halik na lamang ang ibayad mo. Uwi ka naman ni Vincent. Gulat man, hindi na nakapagpigil pa si Tessa. Ginawara ng isang uhaw na halik ang binata. Alam ni Tessa na mali ang ginawa niya. Ngunit, sino ba naman ang tatanggi sa napakagandang katawan ni Vincent at idagdag pa ang itsura? Sa lalim nga ng halik, nararamdaman na lamang ni Tessa na bumababa na ang halik ng binata. Tila ba naglalagay ito ng marka? Ngunit ang mas nakapagpagulat kay Tessa ay nang hilahin siya ng binata sa maliit nilang sofa. Pinaupo siya roon at ginawa ang bagay na talaga namang makakapagatid sa kanya sa dulo. Gulat man, hindi na naawat pa ni Tessa si Vincent. Ngunit naputol lamang iyon nang may maulinigan silang tawag. Ngunit katulad nga nung una na natiling walang pakialam ang binata. Vincent, tama na muna. Dumaan ka sa likod bahay namin para hindi ka makita ni Tita Corinne. Wika ni Tessa. Tumango naman ang binata at agad iyong sinunod at umalis na. Muli ay nang mag-isa si Tessa. Pahilamos na lamang siya sa kanyang muka at inalala ang pagkakamaling nagawa niya. At sa ilang minutong ang pag-iisip, muling pinulot ni Tessa ang sarili at agad na rin gumawa ng gawaing bahay. Naging abala nga si Tessa hanggang sa pumatak ang 11:00 ng makapananghali. Kaagad siyang tumungo sa eskwelahan ng kanyang anak. Ngunit sa pagkakataong iyon, sinadya niyang hindi na sumakay sa binatang si Vincent. Dahil sa kamalian na napagtanto ni Tessa. Halika na, Migs. Wika nga ni Tessa sa anak at kinuha ang kanang kamay upang maglakad sa kalsada at kumuha ng masasakyan. Nang makasakay nga ay agad na itinuro ni Tessa ang kanilang bahay sa driver. Ngunit halos mapigil ni Tessa ang paghinga niya nang makita niya ang sasakyan ni Vincent sa tapat ng kanilang bahay. Seryoso nga itong naghihintay na nakahaligit-git kaya naman agad na umiwas ang tingin si Tessa. Eto po, Manong. Si Tessa ay binigay ang bayad sa matandang driver. Nang makaalis ay muling kinuha ni Tessa ang kamay ng anak niya at naglakad upang lampasan si Vincent. Pero hindi pa man din sila nakakailang hakbang. Nagsalita ang binata na siya ay kinatigil ni Tessa sa pagmamadaling ito'y iwasan. Bakit ka sumakay sa iba? Akala ko ba ako ang driver ng anak mo? Untag ni Vincent. Hindi agad nakapagsalita si Tessa at nauna na ngang pinapasok ang kanyang anak sa loob ng bahay at hinarap ang madilim na tingin ni Vincent sa kanya. Napaiwas ang tingin si Tessa nang maalala ang mapupulang labi ng binata na lumapat sa kanya. Nagmamadali ako kanina kaya sa iba na lamang ako sumakay. Ayoko rin na makaabala sa'yo. Wika nga ni Tessa. At saka ayokong isipin ng iba. Binatang katulad mo, narito sa bahay ko. At baka iba ang isipin ng tiyuhin ng asawa ko. Anong isipin nila? Magkaibigan lamang tayo. Tagahatid ako ng anak mo. Hindi na umimik pang muli si Tessa. Ayaw na niyang maulit pa ang nangyaring iyon, kaya naman kung makakaiwas ay gagawin niya. Ngunit, nang hilahin siya muli ni Vincent sa likod ng malaking puno at gawaran ng halik, doon ay halos manghina na naman ang mga tuhod niya dahil sa kaba at takot na baka may makahuli sa kanya. Narito ang anak ko. Si Tessa nang matapos gawaran ng halik. Ihatid ko muna pagkatapos niyang kumain. Tapos, babalik ako rito. Wika nga ni Vincent na namumungay ang mga mata na nakatingin sa mga mata ni Tessa. Sa huli ay tumango si Tessa sa sobrang sabik at muling bumalik sa loob ng bahay.
upang pakainin ng anak na si Migs na nakaupo na sa sala na tila kanina pa nga siya hinihintay. Sinandok ni Tessa ang kanin at ang gulay at isda na niluto para sa anak. Habang ang kumakain, tinanong ni Tessa ang grade 1 na anak sa mga ginawa nito sa school at kung ano-ano pang ang bagay upang malibang at kumain ito. Muli ay nang pumatak ang alas 12 ng tanghali ay muling binihisan at naghanda ng pagkain si Tessa sa merienda na malimig sa tanghalian. Umaga't hapon ang pasok ng anak ni Tessa kaya naman lagi siyang abala sa buong linggo. Nang matapos nga ang paghahanda, naulinigan ni Tessa ang cellphone niyang tumutunog at nang kunin niya iyon ay ang mahal na asawa ang tumatawag. "Kumain na ba kayo, mahal?" Tanong ng asawa ni Tessa sa kabilang linya. Hindi agad nakapagsalita si Tessa nang makita ang pagod na itsura ng asawa. Hindi kagwapuhan ng asawa niyang si Pablo, ngunit mabait naman ito at mapagmahal na asawa. Samantalang si Tessa naman, taliwas sa asawa. Maganda ang itsura ni Tessa at may magandang hubog ng katawan. Na halos sa lahat sa baryo ng Carlota noon ay hinahangaan ang angkin niyang kagandahan. Nakala pa naman ng mga magulang niya ay ginayuman niya si Pablo noong mabuntis siya nito at maging asawa. Pero sa kabila nga ng lahat ng iyon, totoong mahal niya ang kanyang asawa at hindi iyon mababago ng mga sabi-sabi sa paligid. Nang matapos nga ang tawag sa asawa, agad na ring tumayo si Tessa at tinawag ang anak na si Migs. Katulad nga ng inaasahan niya, paglabas lamang nila ay naroon na rin si Vincent na tila kanina pa sila hinihintay. "Sakay na, anak," wika ni Tessa na napatingin sa binata. "Hindi po kayo sasama, mama?" Tanong ng anak ni Tessa na si Migs. Bahagya namang ngumiti si Tessa at hinaplos ang buhok ng anak bago napatingin kay Vincent na siya'y pinagmamasdan lamang. "Hindi na muna, anak. Si Tito Vincent muna ang maghahatid sa iyo pabalik sa school, okay?" Nang ngumiti ang anak ni Tessa ay agad niya na ring itong pinasakay sa motor kasama si Vincent. Muli nang maiwan mag-isa, agad naligo si Tessa. Sinabo ng mabuti ang katawan. Naulinigan pa nga ni Tessa na tumatawag ang kanyang asawa. Ngunit hindi na nga niya ito sinagot pang muli dahil ang isip ni Tessa na maaari naman niyang tawagan si Pablo anumang oras. Nang matapos niyang maligo, agad na nagbihis si Tessa ng isang duster at nagsuot ng pangloob. Matapos nga noon ay naglagay pa si Tessa ng matamis na pabango. Imbis na sa asawa niya nga lang si Pablo ginagamit, ngayon ay gagamitin niya rin kay Vincent upang mas lalo itong mabanguhan sa kanya. At sa ilang minuto nga ang paghihintay sa binata, doon ay naulinigan muli ni Tessa ang pagdating ng motor ng binata. At katulad nga ng sinabi ni Tessa, ay sa likod dumaan si Vincent upang makapasok sa loob ng kanilang bahay. Sa sobrang sabik sa bawat isa, ay agad na hinagka ni Tessa ang binata. Alam ni Tessa na wala pang nobya si Vincent at asawa, kaya naman hindi siya natatakot na isang araw, bigla na lamang may sumugod sa kanya. Naramdaman nga ni Tessa ang kamay ng binata na humawak sa kanyang bewang. "Ang ganda-ganda mo talaga, Tessa," bulong nga ni Vincent. Nang maiupo muli si Tessa sa maliit na sofa at muli ay may balak na namang gawin ang bagay na iyon. "Noon pa man, gustong-gusto na kita. Sayang lamang at naunahan ako sa iyo ni Pablo." Hindi naman na nagsalita si Tessa. At pinakatitigan na lang ang mata ni Vincent. Nakuha naman agad ni Vincent ang nais ni Tessa at sinimulan naman niyang gawin ang bagay na iyon dito. Ganun pa rin at patuloy si Tessa sa pagdating sa dulo. Ngunit maya-maya lamang may kumatok na naman sa pintuan, ang anak niyang si Migs. Gulat man sa bigla ang pagdating ay kaagad na bumalik sa wisyo si Tessa upang tumayo. Mabilis na mabilis niyang inayos ang sarili at ganoon din naman si Vincent. Kita rin ni Tessa ang pagkabigla sa binata. Kaya naman sa huling pagkakataon ay bago sila naghiwalay ay gumawad pa nga si Vincent ng isang halik bago lumabas sa likod. "Bakit ka bumalik, anak?" tanong ni Tessa sa anak. Nainit na naghihintay sa labas ng bahay. Kasi po nakalimutan ko yung baon ko, ma." Halos mapahawak naman si Tessa sa sariling noo. Nang maalala niyang sa kamamadali niya, nakalimutan niyang bigyan ng baon ng anak niya dahil wala na nga rin si Vincent.
At nang mahirapan na makuha ng masasakyan, kaya naman hindi na nakapasok si Migs at hindi na rin sila nakapagkita ng binata. At sa lumipas pa nga na araw, walang ginawa si Tessa kung hindi ang ihatid sundo ang anak niya. Hindi na nga rin nakabalik si Vincent sa bahay upang ihatid sundo si Migs na labis namang ipinagtataka ni Tessa. Anak, si Pablo na makauwi sa bahay makalipas ang 1 linggo. Papa, napangisi na lamang si Tessa nang masayang-masayang niyakap ni Pablo ang anak nila. Matapos nga noon ay siya namang nilapitan upang yakapin sa bewang. Namiss kita, mahal. Si Pablo na nakayakap. Umiling lamang si Tessa at napangiti sa asawa. Nang magabi at naghapunan ay agad ni Tessa na inasikaso ang kusina upang maghugas ng plato habang si Pablo naman ay pinatulog na ang anak nila. Matapos nga ang paghuhugas, naligo naman si Tessa at si Pablo ng sabay. Katulad ng madalas na nangyayari sa kanilang asawa, ay nagawa nila ang bagay na iyon. Talaga namang parehas na uhaw ng mga sandaling iyon. Hindi sila tumigil hanggat walang napapagod. Pero kasabay nga noon ay hindi maiwasan ni Tessa na hindi maisip si Vincent dahil nga ilang araw na nga magtungo ito sa kanila ay hindi na nga ito nagpakita pang muli sa kanya. May problema ba, mahal ko? Tanong naman ni Pablo habang abala sa ginagawa nito. Wala naman, may naisip lang ako. Si Tessa tumarap kay Pablo upang gawaran ng halik. Naging masaya ang buong magdamag na pinagsaluhan ni Tessa at ang kanyang asawa. Nang mag-umaga naman, nagtungo sila ng park upang ilibot ang kanilang anak na si Migs upang makapasyal na rin. Matapos nga iyon ay nagtungo sila sa simbahan upang magsimba. Nang makauwi ay nagpasya si Tessa na magtungo ng palengke para bumili ng isisigang na baboy na request ng kanyang asawang si Pablo. Dahil tulog ang mag-ama niya, nagpasya si Tessa na siya na lamang magtungo sa palengke. Pero sa paglabas ni Tessa sa kanilang bakuran upang kumuha ng masasakyan, doon na nagulat na lamang siya nang makita si Vincent na halos 5 araw nang hindi nagpapakita sa kanya. Agad na umiwas ang tingin si Tessa at naglakad upang lampasan si Vincent. Pero hindi pa naman nakakalayo, hinarang na siya nito. Dito ka na sumakay. Wala namang masasakyan dyan sa kanto, wika ni Vincent. Ayaw naman ni Tessa na makipagtalo kaya't sumakay na rin siya sa loob ng motor. Muli ay naging tahimik ang biyahe. Pero habang ang tumatagal, nagulat na lamang si Tessa nang sa ibang direksyon ni Vincent tinala ang tricycle. Nais pa nga ni Tessa na magtanong sa binata. Ngunit nang makarating sila sa liblib na lugar na mayroong maliit na bahay, doon ay agad siyang hinagka ni Vincent at inihiga sa maliit na sofa. Na-miss kita, Tessa, wika ni Vincent sa pagitan ng mga halik na ginagawa nito. Ako rin, sabik na sabik akong makita ka. Si Tessa at pumikit ng mariin nang tumambad sa kanya ang maganda at punong-puno na tattoo na katawan ni Vincent. Muli ay nagpatangay si Tessa sa mapusok na ningas ng apoy sa pagitan nila ng binata. Wala siyang naging pakialam sa pagkakataong iyon. Kung hinahanap ba naman siya ng asawa, dahil ang totoo niyan ay kung papipiliin siya, ay ang binatang si Vincent ang kanyang pipiliin. At dito na po nagtatapos ang ating kwento ibinahagi sa ating programa. Hanggang sa muli!